Patuloy ang paglalatag ng MMDA at ng mga paraan at programa na makakatulong para maibsan ang masikip na daloy ng trapiko sa Kalakhang, Maynila. Kaugnay nito, nilinaw ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang pagsasaayos ng number coding scheme. Narito ang ulat ni Bianca Piedad. Mahigit sa 300,000 motorista ang dumadaan sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA kada araw. At patuloy pa itong lumulobo kada taon. Batay sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, nasa 2.4 billion pesos sana ang karagdagang kita ng Pilipinas kada araw kung mabilis lamang ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa bansa. Kaya bukod sa pagpapaunlad ng Department of Public Works and Highways ng infrastruktura, puspusan din ang pagpaplano ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na maibsan kung hindi man tuluyan maiiwasan ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Isa nga sa iminumungkahi ang Road Space Rationing Program o pagsasaayos ng Unified Vehicular Volume Reduction Program o UVVRP o mas kilala bilang number coding. Ng MMDA na gawing 4 sa halip na 2 ang sakop ng number coding bawat araw mula Lunes hanggang Biyernes sa pagitan ng rush hours. Kung gusto mong araw-araw ka pumunta sa Ross Boulevard, C5, MD, Quezon Avenue, okay lang yun. Hindi ka pinagbabawal. Yun lang EDSA ng 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. Yung additional 2 digits. Yun lang. Pwede kang mag-cross, pwede kang pagkatapos ng oras na yan, pwede ka rin pumunta ulit. Ayon naman sa ilang motorista, pinapabura ng planong ito ang mayayaman na maraming sasakyan. Ngunit aminado din sila na matutulungan nito na mapabuti ang trapiko sa EDSA. Sa mga motorista kagaya namin, medyo mahihirapan kasi first, magiging 2 na yung coding so hindi makakabiyahe yung masasakyan ng 2 beses sa isang linggo. Well, in one way, pwedeng makakatulong din, no? Dahil siyempre, mababawasan yung sasakyan sa EDSA. Although sabi nga ni Chairman, marami naman alternate route na pwedeng gamitin, di ba? Tsaka EDSA lang po, sir. EDSA lang, Subalit nilinaw ni MMDA Chairman Tolentino na pabor nga sa masa ang proposal na ito dahil hindi kasama sa modified number coding ang mga bus. Hindi kasama. Po, bakit naging pro-rich? Pro-poor. Pro-poor naman ngayon, di ba? Pwedeng mag-cross ng EDSA. Hindi whole day. Pwedeng dumaan ka ng boulevard hanggat may gasolina ka, paikot-ikot ka raw, walang pipigil sa'yo. So ano masama doon? Nag-overreact lang yung iba. Sakali naman na maaprubahan ito ng Metro Manila Council at maipatupad sa lalong madaling panahon, inaasahang mapapabuti ng aabot sa 40% ang daloy ng trapiko sa Kamaynilaan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.